Alright mga amigos, ibinahagi po ni 2 Division Undisputed World Champion Terence "Bud" Crawford ang kanyang simpleng pamamaraan para talunin si Saul Canelo Alvarez sa kanilang sagupaan sa Setyembre. Sa naging panayam po ni Manok Akopyan kay Terence Crawford, napag-usapan po nila mga amigos kung paanong diskarte ang gagawin ni Terence Crawford para talunin ang liyamadong si Canelo Alvarez. Sa kasalukuyan po mga amigos, marami ang naniniwala na hindi uubra si Terence Crawford sa boxing superstar ng Mexico na mas mabigat nga po ng 2 dibisyon kay Crawford na si Canelo Alvarez. Bagamat sa Setyembre pa ang kanilang sagupaan, pero ngayon pa lamang po mga amigos, underdog na nga po si Crawford sa mga postahan. Nasa 66% ang nagsasabing si Canelo ang magwawagi sa kanilang tunggalian. Pero paliwanag po ni Terence Crawford kay Manok Akopyan sa naging panayam, at marahil ito ang hindi naiintindihan ng karamihang boxing fans. Ani Terence Crawford, hindi niya kailangan patumbahin si Canelo sa laban. Ang kinakailangan lamang niyang gawin ay talunin si Canelo. I don't have to knock him out, I just have to beat him. I'm not going in there looking for the KO. Could it happen? Yes, absolutely. I won't step in thinking I can't hurt him, but I also won't step in thinking I'll try to knock him out. I'm going to fight my fight, and if the KO happens, then of course I'll take it. So ibig sabihin po mga amigos, ang game plan ni Terence Crawford ay hindi po maipagtow-tow o maipagsabayan kay Canelo. His strategy will be to wear him down. Outbox lang. Pero kapag naamoy niyang nasaktan niya si Canelo sa laban, natural he will go for the KO. Kung atin nga pong matatandaan, noong ilang paso ni Floyd Money Mayweather itong si Canelo Alvarez, 150 pounds lang po itong si Mayweather, habang nasa 165 pounds itong si Canelo. So balit gamit ang matalinong diskarte, hindi po nakasagabal kay Mayweather ang 15 pounds na kalamangan sa timbang ni Canelo. Bagkus gamit ang matutulis na jabs, tamang distansya, epektibong mga clinch, na-neutralize po ni Mayweather ang mga atake ni Canelo. Bagay na plano rin pong gawin ni Terence Crawford kay Canelo sa kanilang paparating na laban sa Setyembre. Base nga rin daw po sa pag-aanalisa ni Terence Crawford, yung mga mas malalaking mama na nakalaban ni Canelo, medyo may kabagalan daw po yung mga yon, kaya nakikita daw po ni Canelo sa huling sandali yung mga suntok nito, kaya kahit tamaan siya, napaghahandaan niya na. Pero sa boxing nga po mga amigos, ang suntok na hindi mo inaasahan, kadalasan mas masakit nga po yan. Kaya nga po ang sabi ni Crawford, I come from a lighter division which is faster and more precise. If he gets hit with a clean shot he doesn't see, he can be hurt. He's not a machine, he's human like me, he bleeds like me. At kung minsan mga amigos, kung inyo pang mapapansin, ang boxing timingan din po yan. At sa aking palagay po, ito na yung pinaka-perfect timing para kay Terence Crawford na labanan si Canelo. Dahil kung naglaban sila nung medyo maaga-aga, let's say 2020, naku po, sa palagay ko talagang magugulpi ni Canelo itong si Crawford. Pero dahil tao lang din naman po si Canelo, nagkakaedad, bumabagal, humihina, huwag nyo pong kalilimutan, 2021 pa po huling nanalo ng knockout itong si Canelo. Kaya nga po may mga concern na rin sa power ni Canelo ngayon, dahil parang hindi na talaga siya kasing lakas nung dati. Dahil si Jaime Munguia po mga amigos, hindi po yan tinalo ng knockout ni Canelo. Samantalang si Jaime Munguia po ay natalo ng knockout ng boksingerong mayroon lamang 5 knockouts sa kanyang 28 fights. At yun nga po ay walang iba kundi si Bruno Sorache. Bagamat naniniwala ako na nandun pa rin ang lakas ni Canelo Alvarez, pero hindi na rin po natin maikakaila na may pagbagal at paghina na rin sa version ni Canelo ngayon. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan.